Binabatikos na naman si President Bongbong Marcos. Bakit? Bakit? Alam nyo kasi mga kotsero. Dahil nag-post siya ng post-Valentine date night. Ang hirap maging presidente, guys. Binabati ko siya kasi nag-post daw siya nito. Ayan. Nag-post silang dalawa na nagdi-dinner ni Lisa. Oh. Sabi, kasi nag-Valentine's Day, nag-ano daw sila, yung weekly Wednesday dinner nila, dinner date. Pinost sa social media ni PBBM kanina. Tapos, nag-viral daw siya. May nag-send sa akin ng screenshot na criticizing PBBM dahil hindi man lang daw niya na isip na puntahan ang mga namatay na sundalo sa Lanao del Norte. Yan ang sabi. Itatopic natin siya, mabilis lang. Mabilisan lang. Ann Berengel, salamat din sa yung stars. God bless. So ito, ginawang issue itong date night nila. Alam nyo kasi, I think nire-revive lang nila yung hashtag nasaan ang Pangulo. Alam nyo naman mga kotsero, dito sa Pilipinas, ang politika dito, it's very dynamic. It's very dynamic. For example, dati Marcos magnanakaw, Marcos mamamatay tao. Dati. Nung umupo si Digong magnanakaw, Digong mamamatay tao na. Ganon. Very dynamic Papalit-palit. Very dynamic. Ngayon, mga kotsero, yung hashtag nasaan ang Pangulo, kanino ba nanggaling yan? Nanggaling yan sa mga dilawan nung panahon ni Digong. Bakit? Kasi ito yung batikos nila kay Xi Digong nung Pangulo pa siya dahil tuwing sakuna, lagi daw siyang wala. Yun yung nasaan ng Pangulo. Tapos naging trending yan kasi ginagamit din ng mga senador, ginagamit nung panahon na yun si fake VP Leni Robredo, yung nasaan ng Pangulo. Kasi nga pambatikos nga yun kay FPRRD. Ngayon ginagamit na kay PBBM. Kasi nga nauna pa raw silang mag-dinner kaysa daw puntahan yung 6 na namatay sa Lanao del Sur. Yun ang sabi. So ayun mga kotsero, bago tayo magpatuloy sa ating topic, tayo muna yung magsha-shoutout sa ating mga kaibigan sa Sendwave. Kaya po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium. May pwede na po yung magpadala na yung mga remittances galing sa Pilipinas. Papunta pa lang Pilipinas. Gamit ang Sendwave. Kung kayo ay syempre download nyo yung Sendwave app. Pagka-download nyo ng app, gawa kayo ng account, lagay nyo ba account details nyo dyan. At pwede na kayo magpadala sa GCash, sa mga bangko at iba't ibang mga pawn shop sa bansa. At kapag ginamit nyo pa ang promo code na Coach Jarrett, sa inyong unang padala ay makakakuha kayo ng karagdagang $20 free credit. Kaya yan, gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Ito yung balita. 6 soldiers killed in clash with terrorists in Lanao. 2 days ago po ito. Naisahan kasi ng tawag dito, Maute ISIS. Yun. Naisahan ng Dawla Islamiyah. Maute group yung mga sundalo natin. In a major battlefield setback, 6 army soldiers were slain in a series of encounters with Islamic State-linked gunmen on Sunday afternoon in the hinterlands of Lanao del Norte. Lanao del Norte pala, Lanao del Sur kanina. So yun, Lanao del Norte. Troops of the Scout Platoon of the 44th Infantry Battalion were on a military operation when they encountered Dawla Islamiyah Maute Group
in Barangay Ramain of Munay Town at past 2 p.m. Sunday. Sabi po yan ng ating 1st Infantry Division ng ating militar. Bakit ngayon naging source ito ng batigos kay PBBM? Yan. Anong sinabi? Ano ba kasi nangyari? Ito. Buti pa raw si Sara. Nakapagbigay na raw ng mensahe para sa mga namatay. Yun. Yun yung sinasabi dyan. Yung sinasabi dyan. Sabi kasi ni Sara, sabi ng mga Duterte Balahura supporters tulad itong Wells Cup, sabi ng mga balahura, na si VP Sara daw ay may concern pa sa ating militar. Buti pa raw si VP Sara may concern sa militar. Nasabi. Sabi, Vice President Sara Duterte paid homage to the brave soldiers killed in a clash with mounted terrorists in Lanao del Norte. In a video message, take note. Video message pala. In a video message on Tuesday, Duterte honored the soldiers for their heroism and love for country as they battled the enemies of the state. She offered sympathies to the families of the fallen. Wow. Nakakatuwa naman. Buti pa si VP Sara. May video, no? Nakakatuwa naman. Palakpakan! Palakpakan. Sinabi kasi ni VP Sara, sumasaludo kami sa inyong mga pumanaw namin mga sundalo. Pinakadakila ang magbuwis ng buhay para sa bayan. Maraming salamat sa inyong katapangan at pagmamahal sa mga Pilipino at sa Pilipinas. Sana marinig din natin to kapag di mga ganitong salita kapag may ginagawang kabulastugan ang China dyan sa West Philippine Sea. That's my first point. Sana, no? Sana lang. Sana. One of these days, magmilagro ang Panginoon na magising tayong lahat matapos gumawa ng kabalahuraan ang Chinese Communist Party sa West Philippine Sea. Magmilagro ang Panginoon at sabihin ni VP Sara na maraming salamat at sumasaludo kami sa Philippine Coast Guard sa pagtatanggol ng ating kalayaan at soberenya dyan sa West Philippine Sea. Nakakarinig kaya kami ng ganyan sa'yo, VP Sara. Kasi dito, nangunguna ka pa Una-unahan Naunahan no? Ba't kaya ganun, no? Pag yung usapan, yung Chinese Communist Party, no comment. No comment. Oh, di ba? Pag yung usapan yung kabalbalan ng tatay niya na si Xi Digong, no comment. Yung kabalbalan ng kapatid niya na si Baste, ay no comment. Kapatid ko lang yan, pero tatanggol lang ako niyan. Ganun siya Pero pag West Philippine Sea, wala kang maririnig. Pag kabalbala ng China, wala kang maririnig. Pag kalokohan ng China dyan sa Pogo, wala kang narinig. Nagsalita ba si VP Sara sa Pogo? Di ba wala? Wala tayong narinig. Parang ang tuloy, parang medyo for lack of a better term, it's very hypocritical of VP Sara.
kapag siya nagsasalita ng maraming salamat sa inyong katapangan at pagmamahal sa mga Pilipino at Pilipinas. Kapag ang kalaban kapwa Pilipino tulad ng Maute Group, alam na terorista 'yon, pero I mean, 'di ba? Pilipino pa rin naman sila. Or NPA, teroristang grupo din, pero Pilipino pa rin naman sila. Pag sila ang binibira, ay, okay. Salamat sa pagmamahal sa bansa. Take note hindi ko sinasabing dapat ipagtanggol ni Bibi Sara ang NPA at ang Maute Group. Sinasabi ko lang na bakit hindi rin niya maitrato ang pambabalahura at pambabastos na ginagawa ng China sa ating mga teritoryo, sa ating sovereign sa mga lugar na kung saan meron tayong jurisdiction. Bakit hindi niya masabi yun sa China? Pag teroristang grupo, partida, Pilipino yun, pinapatay ng kapwa Pilipino. Although teroristang grupo naman. Ang bilis. Ang bilis magsalita. Pero pag China, mukhang bagal-bagal tayo dyan, guys. At mga kotsero, eto pa. Eto pang isa. Kung tutuusin, etong pagbate ni Bibi Sara, huli na. Nahuli na siya. Nahuli na siya ng mga 3 linggo at 1 buwan. Nahuli na siya. Bakit? Kasi si PBBM nagpunta na dyan nung February 12. Personal pa siyang pumunta, hindi video. Bakit siya pumunta ng Lanao del Norte? Kasi nagkaroon ng enkwentro nung aarestuhin yung mga individual na suspect sa bombing doon sa so yung simbahan, yung nag-bombing sa simbahan noong Disyembre. Aarestuhin yung mga taong involved doon sa bombing. Nagkaroon ng enkwentro. At tuloy-tuloy yung enkwentro, hindi ho yun one time. Tuloy-tuloy ho siya. Ito yung sinabi ng Department of National Defense. Ayan o. Lakayan natin. Yan. Ano pinopronounce yan? Feted? Feted. Feted siguro. The feted soldiers from the 3rd Scout Ranger Battalion were injured during a series of firefights against the Jamaah Islamiyah Maute Group members on January 25 to 26. In Barangay Tapurong, Piagapo, Lanao del Sur. Army troops successfully neutralized 9 DIMG members, including suspects in the bombing at the Mindanao State University in Marawi City on December 3, 2023. At take note bumisita talaga siya in person. Asan yung ingay ng Nasaan yung ingay ng mga Duterte balahura supporters no nangyari to? Wala, di ba? Pinansin ba nila yan? Hindi. Bakit? Pabor yan kay PBBM ba't namin papansinin yan? Di ba? Pabor kay PBBM na yan ba't namin papansinin yan? See the double standards. Sabihin nila, kailan lang nangyari to? February lang yan, February 20. February 20 lang yan. Tapos nung Sunday lang nangyari yung putukan. Sunday afternoon. Hanggang ngayon, di pa rin bumibisita si PBBM. Alam nyo, nagtataka ako mga kotsero. Bakit itong mga Duterte balahura supporters, ang hilig nilang
ang hilig nilang hingiin sa presidente yung lagi siyang ilalagay sa panganib. Yung gusto nila yung kapag ongoing yung putukan or immediately after the putukan na hindi natin alam kung safe pang pumunta doon. By the way, mga kotsero, we're dealing with a terrorist group. Teroristang grupo. Teroristang grupo. Teroristang grupo. Tapos ang gusto nyo, in person, nandoon ang Pangulo ng Pilipinas. Tapos, itong Sara Duterte nyo, gumawa lang ng video, puring-puri kayo. Gumawa ng video, puring-puri kayo. Video. Tapos ang gusto nyo sa presidente, on the ground. Buang kayo. Buang kayo. Ba't hindi yung sabihin kay Duterte rin? Duterte dapat andong ka rin on the ground. Ito nga video lang eh. Dapat andong ka rin on the ground. Bakit ganito? Mag-bring up na naman tayo na isang Duterte, si Xi Digong. Noong nangyari yung Holo Blast. Sa Holo Town Center. August 24, 2020. Nangyari. August 24, 2020. Kailan nakapunta si Digong? August 31, 2020. Nasaan ang Pangulo? Sa Holo Blast. Ba't hindi siya on the ground the same day, the following day? 2 days after? Bakit hindi? Hanapin nyo rin. Di ba? By the same standards, you measure the current president, dapat the same standards din ang pangsukat nyo doon sa sa idol nyo. Same standards lang. Para masaya. Hindi yung what do you call this? Kapag yung standards na ibinibigay nyo ay PBBM, exempted ang Duterte. Hindi pwedeng ganun. Kailangan sa lahat ganun. Kung galit kayo dahil mataas ang presyo ng bilihin nung ngayong panahon ni PBBM, dapat nung panahon ni Digong, galit din kayo dahil mataas din ang presyo ng bilihin noon. Hindi naman bumaba eh. Kung kayo naniningil kay PBBM ng 20 pesos na bigas, dapat kayo rin naningil kay Xi Digong na 0% ng drug pusher sa Pilipinas within 3 to 6 months. Wala namang ganun, di ba? Walang ganun nangyari. Buti pa nga si PBBM nung sinabi niya ipagtatanggol niya ang teritoryo ng Pilipinas, pinagtanggol talaga niya eh. Si Digong hindi eh. Si Xi Digong hindi eh. Diba? Dapat, nung nangyari itong pagsabog nung October 24, 2020, dapat siningil nyo rin si Digong na nandoon siya sa same place sa Holo Town Center nung August 24, 2020 rin. Wala eh. Pokro to eh. Double standards kayo eh. Yung double standards nyo, ang ending, bumabalik din sa inyo. Kayo rin ang nababatikos. Bakit? Kasi by the same, you measure si PBBM sa standards na itinatayo nyo ngayon. Kapag itinabi si Digong doon sa standards na meron kayo, pumapalya din siya. Palyado din siya.
So, paano kayo ngayon? Ngayon, nag-iiyakan kayo. Tapos sasabihin nyo, namimiss nyo yung presidente. Namimiss namin si Tatay Digong kasi nung siya ganito, nung siya ganyan. Kayo lang naman nag-iisip ng ganun eh. Dinadamay nyo pa yung buong Pilipinas pag nagsalita kayo. Ang sambayan ng Pilipino ay hindi masaya kay President Bongbong Marcos. Kayo lang ang hindi masaya. Yung kami damay. Ano kami damay? Tagal na mag-ano na pala. Magdadalawang oras kalahati na tayo. 2:00 na pala. Anyway. So, yun lang. Kung gusto nyong if you want to play the nasaan ang Pangulo game, marami din kami pwedeng ibalik. Dami rin kami pwedeng ibalik. So, don't play that game. Kasi kapag nagbalik kami, huwag kayong pikon. Diba? Huwag kayong pikon. Pag nagbalik kami, huwag kayong pikon. Huwag kayong mag-iiyak na, hindi, kasi pandemic noon, kaya may excuse, etc. etc. Alam nyo, that's all BS. And that's your pathetic excuse to relieve your poon, your idol, of responsibility or accountability for his performance issues. Alam niyo, pumalya siya eh. Pumalya siya. Marami din siyang palya. Ang dami niyang palya. Sabi ko nga sa inyo mga kodyero 2 lang ang tamang ginawa ni Digong nung buong 6 na taon niya. Build. Na medyo palyado pa rin kasi yung mga investments galing China, infra galing China, hindi pumasok. At saka yung NTFL ka. Yun, 2 lang yan ang tamang ginawa ni Digong nung siya ang naging presidente. Other than that, wala. Nangurakot pa. Galit ako sa korap. Putik. 51 billion ang napunta sa anak. Tapos sasabihin ng mga Duterte Balahura supporters, wala naman kayong ebidensya, ganyan-ganyan. Inilabas na nga ng DPWH eh. Ano kayo, mga bulag? Ano kayo, mga bulag? PhilHealth issue. 15 billion sa PhilHealth. Parmali. DepEd camera. DepEd laptops. Tapos may pagtatanggol pa ako narinig, very recent, ang sinabi, ganito. Sabi, ganito. Sabi, sa sobrang hindi corrupt ni former President Duterte, hinulin niya ang Davao City, 'di ba? 'Di ba kasi ang sabi baka raw mapasabihan siya na pina-prioritize yung city niya, etc., etc. Ano nangyari sa Davao ngayon? Ilan ang baha sa Davao? Ilan ang patay sa Davao City? Sa Davao region pala. Dahil pinabayaan niya ang Davao City, ang Davao region. So mga kotsera, maraming po salamat sa inyo patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa Coach Jared YouTube channel and pa-follow na rin po tayo sa ating Facebook page para like and updated sa mga ganap dito sa ating channel. I'll see all of you in the next Coach Jared Live! See you guys. Bye. God bless. Ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi nakakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?